Hi guys, narito ang ika-136 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Bago tayo magsimula, maraming salamat kay John Ray Duma sa pagbigay ng 50 spiritual stone. Tara at simulan na natin ang kwento. Gulat na reaksyon ng Faceless Sect Master. Pero mas nagulat ang nasa likod nito. Haha, Master, ano ang sinabi niya? Nang laki ang mata, napanganga sa gulat ang Heavenly Note Sect Master. Sabi ng Merits na nakadilaw. Kilala ang kahangahangang talento ni Duan Jian. Sa mga henyo na disipulo ng mga pangunahing banal na sekta, si Quan Jian ay walang alinlangang numero 1. Sabi naman ng isang Merits. Sino ang nagranggo sa kanya? Sa maikling panahon, siya ay naging mula sa wala hanggang sa tuktok ng Dao ng Dragon Realm. Kahit na si Duan Jian ay nasa tuktok ng Dao ng Dragon Realm, ang lakas na ipinapakita niya ay marahil ay hindi hamak na mas mababa sa isang martial ancestor realm expert. Maging ang Sect Master ng Faceless Sect ay napakamagalang at palakaibigan kay Duan Jian. Ngunit tinawag pa niya si Nielina, Master. Wika ng bida, magaling, mayroon ka ng nilinang na Golden Dragon Body. Medyo kulang pa ito dahil hindi pa umaabot sa Invincible Golden Body, ngunit higit pa ito sa sapat para harapin mo ang mga ordinaryong Martial Ancestor Realm experts. Kapag ang iyong paglilinang ay tumagos sa Martial Ancestor Realm, maging ang mga tao sa tuktok ng Martial Ancestor Realm ay hindi makakapagkompetensya sa iyo. Saad ni Duan Jian, Master, kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magiging ganito ngayon. Sa isip ng bida, ang aking mga sacred elixirs ay may napakamalakas na epekto ng gamot. Aabutin ng mahigit 1 buwan ang isang ordinaryong tao upang matuno ang lahat ng gamot na kakanyahan nito. Kung ang isa ay kumain ng napakaraming sacred elixirs, ito ay haantong lamang sa kamatayan. Ngunit si Duan Jian, na may dugong dragon, ay naiiba sa iba. Ang mga sacred elixirs na kinokonsumo niya ay daan-daang beses na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong sacred elixirs. Bukod pa rito, kailangan niya lamang ng 10 araw upang lubos na linisin ang kakanyahan ng gamot, kakaiba kung ang kanyang lakas ay hindi tumataas. Wika ng bida, ang ating muling pagsasama ngayon ay karapat-dapat sa isang pagdiriwang, kaya bumangon ka. Habang nag-iisip ang Heavenly Note Sect Master, sabi ng Heavenly Note Sect Master, hindi ko alam kung ano ang pagsasamahan nina Sect Master Nie at Duan Jian. Wika ng bida, noong nasa maliit na mundo, ako ang kanyang master at siya ang aking tagapaglingkod. Mamaya, sumali ako sa Divine Feather Sect at siya ay pumunta sa Faceless Sect. Iyon lang, lumingon ang bida sa gilid. Sect Master Shu, hindi ka naman magagalit, di ba? Saad ng Faceless Sect Master. Siyempre hindi, sa isip nito, pwede ba? Pagkatapos ng lahat, kumuha kami ng napakaraming sacred elixirs mula sa Divine Feather Sect. Ang pinakaimportanteng henyo ng sekta ay ang alipin pala ni Nieli. Ito, wika ng bida, mabuti, Sect Master Shu, ikaw ay talagang malawak ang puso. Habang masaya ang bida, may pumukaw ng atensyon nito. Ito ang Demon Lord na habang nakaupo nakangiti sa kanya. Nagbago agad ang ekspresyon ng bida. Naglakad ito papalapit. Sa isip ng bida, bumalik na siya mula kay Ancestral Master Dao Zhang. Ang kanyang aura ay nakakatakot. Kung ito ay magiging isang tunay na labanan, baka hindi ko siya matalo. Biglang mabilis na sumugod si Zion. Sigaw nito, Demon Lord. Napansin agad ito ng bida. Agad niya itong hinarang. Wika ng bida, tigil, Zion. Hindi ko inaasahan. Ang iyong paglilinang ay mapapabuti ng napakahusay pagkatapos ng panahong ito. Pagtatakang tanong ng Faceless Sect Master. Magkakilala ba sila? Saad ng Demon Lord. Ang Draconic Ruins Realm ay puno nga ng mga eksperto at ang iba't ibang mga pamamaraan ng paglilinang dito ay hindi mabilang. Ang paglilinang upang maging isang nangungunang eksperto ay hindi isang mahirap na bagay.
Kung ikukumpara sa maliit na mundo, sila ay dalawang magkaibang domain. Wika ng bida, naglilinang ka sa soul consumption divine skill. Napahinto ang Demon Lord. Tumingin ito ng seryoso. Saad ng Demon Lord. Tama, hindi ko inaasahan na mapapansin mo. Wika ng bida, kahit na ang soul consumption divine skill ay maaaring magpataas ng paglilinang ng isa sa maikling panahon sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mga kaluluwa ng mga demonyo, na nagpapahintulot dito na maabot ang isang kahangahangang yugto. Ito ay isang mapanganib na kasanayan. Anumang maliit na pagkakamali ay haantong sa isang pag-atake pabalik, na magdudulot sa iyo na sumabog hanggang sa kamatayan. Ang mas mataas na itataas mo ang iyong antas ng paglilinang, mas mapanganib ito. Nais kong makita kung gaano kalayo ang maaari mong linangin ang iyong soul consumption divine skill na ito. Saad ng Demon Lord, marami ka talagang alam. Napakasayang. Wika ng bida, sayang para saan? Saad ng Demon Lord, sayang na ikaw ay isang kaaway at hindi isang kaalyado. Kung tutulungan mo ako, tayong dalawa, gaano kahirap para sa atin na kontrolin ang Draconic Ruins Realm. Sino siya? Akala ko nagsabi siya ng ganyan. Ang kapal ng mukha, wika ng bida, ang mga taong may magkakaibang landas ay hindi nagsasabuatan. Bukod pa rito, mayroong hindi maayos na pagkakaaway sa pagitan natin. Saad ng Demon Lord, pagkakaaway, tinutukoy mo ba si Ye Zhang? Ang maliit na walang kabuluhang mortal na iyon mula sa maliit na mundo ay karapat-dapat bang banggitin sa iyo? Wika ng bida, para sa akin, siya ay pamilya. Saad ng Demon Lord, masyado namang masama, at least sa ngayon, ayaw kong maging kaaway mo. Sa katunayan, mayroon tayong iisang kaaway. Marahil ay pwede tayong magtulungan. Wika ng bida, iisang kaaway, sabihin mo, tinitigan ng Demon Lord ang ating bida. Habang seryosong Demon Lord, pawang alam niya na alam na ng ating bida ang kanyang tinutukoy. Saad ng Demon Lord, ang Sage Emperor, sabi ng mga merits, ang Sage Emperor, sino iyon? Hindi na kailangan malaman, sa isip ng bida. Ang tagapagtatag ng Void Illusory Divine Palace ay hindi nagbigay ng detalyadong impormasyon. Paano nalaman ng Demon Lord ang tungkol sa Sage Emperor? Marahil ay nakasalubong niya ang mga tagapaglingkod ng Sage Emperor. Sa 10 milyon na taon, sinumang makakahigitan sa hangganan ng Martial Ancestor Realm ay papatayin. Walang nakakaalam kung paano sila namatay kaya walang nakakaalam ng anuman tungkol sa Sage Emperor, o kung paano niya pinaplano na linisin ang buong Draconic Ruins Realm. Nang una akong tumagos sa Martial Ancestor, nagtago ako sa Temporal Demon Spirit Book ng ilang daang taon, kaya ko naiwasan ang isang sakuna. Sa huli, kailangan ko pa ring harapin ang Sage Emperor sa isang labanan ng buhay at kamatayan. Reaksyon ng Demon Lord, habang humihigop ito ng inumin. Wika ng bida, paano ko malalaman na hindi ka nasa panig ng Sage Emperor? Saad ng Demon Lord, kung nasa panig ako niya, patay ka na ngayon. Habang nakikinig lang ang bida, wika ng bida, pwede kitang palayain pero pinatay mo ang aking biyenan. Imposible ang pakikipagtulungan sa iyo. Iniisip ko kanina kung paano ang iyong paglilinang ay napabuti ng napakabilis. Ngayon ay naiintindihan ko na. Ikaw ay dapat na muling pagkabuhay ng isang sinaunang Diyos. Saad ng Demon Lord, hindi mahirap hulaan iyon. Gumising lang ako ng mahigit 1 buwan. Alam mo kung gaano kalakas ang Sage Emperor. Kahit na magkaisa tayo, hindi natin masasabi na 100% na mananalo tayo. Ang pag-iisa ay haantong lamang sa mas mabilis na kamatayan. Wika ng bida, hindi naman siguro, sa tingin ko ay hindi ka magiging kapaki-pakinabang. Saad ng Demon Lord, ano ito? Nagtatampo ka pa rin sa akin dahil sa pagpatay kay Ye Zhang. May nilabas itong isang bote. Sabay pinalutang papunta sa ating bida. Agad dito ang kinuha ng bida. Tiningnan niya agad kung ano ito. Gulat na reaksyon ng ating bida. Ang Fountain of Life. Saad ng Demon Lord.
Oo nga, ang Fountain of Life sa dulo ng universo. Alam mo kung paano gamitin ito, di ba? Ang bagay na ito, at least, ay dapat patunayan ang aking pagiging tapat, di ba? Agad niya itong tinago. Wika ng bida. Salamat sa pagbibigay nito sa akin. Naayos mo na ang ating mga dating sama ng loob. Pero gayunpaman, baka hindi tayo magtulungan. Tinawag ni Zion ang ating bida. Niyali, wika ng bida. Zion, gamit ang Fountain of Life. Ang iyong ama ay pwedeng mabuhay muli. Natigilan bigla si Zion. Wika ng bida. Binigay mo sa akin ang bagay na ito. Hindi lang ito para sa paglibing ng sama ng loob, di ba? Ano ang gusto mo? Demon Lord. Saad ng Demon Lord. Matalino ka talaga. Gusto ko ang extract mula sa Divine Faceless Fruit. Wika ng bida. Paano mo nalaman na mayroon ako nito? Saad ng Demon Lord. Bukod sa Divine Faceless Fruit, ano pa ang maaaring maging Divine Elixir? Ngunit ang konsentrasyon ng elixir na iyon ay masyadong mababa. Walang silbi ito sa akin. Gusto ko ang pinakapurong elixir. Wika ng bida. Paano mo nalaman na ibibigay ko ito sa iyo? Saad ng Demon Lord. Sa napakaraming divine elixir na nasa iyong pag-aari, dapat ay mayroon kang divine faceless fruit. Ang pagbabahagi ng ilang elixir ay hindi makakasakit sa iyo. Siyempre, maaari mong piliing huwag itong ibigay sa iyo. Ayaw mo ba ng isa pang kaaway? Naglabas ng 5 bote ang bida. Wika niya, hindi naman siguro. Ilang divine faceless fruit elixir lang. Ibibigay ko ito sa iyo. Agad itong itinago ng Demon Lord. Wika ng bida, paano kung suriin mo kung ang ibinigay ko sa iyo ay tunay o hindi? Napalingon ulit ang Demon Lord. Saad nito, hindi na kailangan. Matalino ka, hindi ka gagawa ng isang bagay na ganoon kabobo. Saad ni Zion, Niyali, ang taong ito ba ay mapagkakatiwalaan? Wika ng bida, at least, ang Spring of Life na ibinigay niya sa akin ay tunay. Gamit ang Spring of Life, mabubuhay ko ulit ang iyong ama. Bukod doon, wala na akong ibang sama ng loob sa kanya. Saad ni Zion, pero ang Glory City ay laging nasa ilalim ng kanyang banta. Wika ng bida, kung may banta, wala na ito ngayon, at least. Ang pinakamalaking banta ngayon ay ang Sage Emperor. Kung patuloy niyang lilinisin ang Draconic Ruins Realm, maging ang maliit na mundo o ang Draconic Ruins Realm, sila ay lahat ay mababawasan sa wala. Lahat ay mamamatay. Ang kaaway ng kaaway ay isang kaibigan, at least. Bago mamatay ang Sage Emperor, ang kanyang layunin ay kapareho ng akin. Saad ni Zion, hindi ko maintindihan, pero basta't iyon ang iyong desisyon. Susuportahan kita. Sabi ni Ninger, ako rin. Spring of Life, Divine Faceless Fruit, Sage Emperor. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko alam. Tumatawang Demon Lord. Hahaha. Sa mundong ito, ang mga taong malinaw pa ang pag-iisip sa kasalukuyan. Ay tayong dalawa. Bago mamatay ang Sage Emperor, tayo ay magkaalyado. Maglalaban tayo para sa kataas-taasan pagkatapos niyang mamatay. Sa isip ng ating bida. Sino ang iyong magkaalyado? Wika ng bida. Sige, deal. Napalingon ang Demon Lord. Habang makikita ang reaksyon ni Zion. Ninger, Duan Jian. Saad ng Demon Lord. Gumawa ka ng napakalaking pagsisikap upang tipunin ang lahat ng mga taong ito. Pero magiging kapaki-pakinabang ba sila kapag naganap ang labanan? Bakit hindi hayaan ang isang tao na ang lakas ay makalampas sa mga gapos at maabot ang tuktok bago labanan? Ang Sage Emperor. Pagkatapos ay maaari mo siyang labanan. Wika ng bida, mayroon akong parehong ideya na gaya mo. Ang aking paglilinang ay umabot na malapit sa mga limitasyon ng Heavenly God. Pero natalo pa rin ako sa kanya. Alam mo ba kung bakit? Nagtataka ang Demon Lord habang nakikinig. Dagdag pa ng bida, dahil mayroon siyang 6 na deity-ranked demon beasts, pati na rin ang libu-libong deity servants.
Ang bawat isa ay may mga antas ng paglilinang sa mid-stages ng Heavenly God Realm o mas mataas. Mayroon din siyang maraming demonic sects na nagpo-protekta sa kanya. Pagkatapos talunin ang lahat ng kanyang mga tauhan. Pagod na ako noong nakipaglaban ako sa kanya. Saad ng Demon Lord, nakipaglaban ka na rin sa kanya noon. Wika ng bida, tama, noong unang panahon, noong nakikipaglaban ka sa kanya, wala siyang gaanong eksperto. Ngunit sa napakalaking dami ng oras na ito, nagtatrabaho siya sa likod ng mga eksena ng napakatagal. Kung nais nating talunin siya, tayong dalawa lang ay hindi sapat. Napapangiti na lang ang Demon Lord. Hindi nakakapagtaka na inakit mo ang 6 na banal na sekta. Tama, hindi ko lang sila inaakit, ngunit tutulungan ko rin silang dagdagan ang kanilang lakas, nalalampas sa martial ancestor realm at papasok sa maalamat na Heavenly God Realm. Doon lang ako magkakaroon ng pagkakataon na labanan ang Sage Emperor. Nagkakatinginan ang mga ito, saad ng Demon Lord. Marahil ay imposible na makuha ang napakaraming tao na maabot ang Heavenly God Realm. Wika ng bida. Dahil kaya ni Sage Emperor na gawin iyon, natural na kaya ko rin. Saad ng Demon Lord, pagkatapos ay nais ko sa iyo ang tagumpay. Wala akong interes sa kanila. Dahil mayroon na ako ng gamot na likido ng iyong Divine Faceless Fruit, plano kong gumugol ng ilang buwan sa paglilinang sa pag-iisa. Umaasa ako na ang iyong paglilinang ay hindi masyadong malayo sa akin sa susunod na pagkikita natin. Nalaglag na lang ang hawak-hawak ng Demon Lord na baso. Tumalikod ang bida, nang may tumawag sa kanya sa loob ng painting. Nia Lee, ito pala si Yuyan. Saad nito, alam mo ba kung aling spiritual God's incarnation siya? Wika ng bida, wala akong ideya. Alam ko lang na may 6 sa kanila, ngunit maging si Ancestral Master Dao Zhang mismo ay hindi alam kung sino ang muling pagkabuhay ng sino. Bukod pa rito, ang lalaking iyon ay may kakaibang aura, isang aura na nakakatakot pa nga. Sabi ni Duan Jian, Maestro, noong nasa sekta ng walang anyo ako, hindi ako natakot kahit sa mga eksperto sa antas ng ninuno ng martial arts. Siya lang ang may hindi masaysay na lakas, at hindi ako kapantay niya. Wika ng bida, normal lang iyon. Kahit ako ay hindi ko siya mabasa. Hindi muna natin siya dapat maging kaaway. Narito na sina Hua Chenyo, ang pinuno ng sekta ng libu-libong bulaklak, Hilian Lai, ang pinuno ng sekta ng pinagmulang langit, at Yan Ying, ang pinuno ng sekta ng nagniningas na langit. Napalingon ang bida. Tinawag ni Duzi ang pangalan ng ating bida. Nia Lee, wika ng bida. Duzi, mabuting kaibigan ko. Tumaas ka na pala. Saad ni Duzi. Ikaw din. Mabilis ding tumatakbo sila. Wei Nan, Ming, at June. Kumusta na kayo? Saad ni Duzi. Maayos naman ako. Sabi ni Wei Nan. Haha, kami rin. Lumakas na ako. Saad ng pinuno ng sekta ng makalangit na nota. Pinuno ng sekta niye, sila po ay. Wika ng bida. Lahat sila ay mga kapatid ko. Sa isip ng pinuno ng sekta ng makalangit na nota. Ano? Ang mga batang ito na may talento mula sa mga sikat na sekta ay pawang mga henyo. Inilagay nga ni Nie Li ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan sa bawat pangunahing sekta. Ngayon, dapat nating ipagdiwang ang ating muling pagsasama. Tumagay na sila ng alak. Sa loob ng gusali, ang lahat ng mga pinuno ng sekta ay nagtipon sa isang malaking mesa. Nag-iisip ang pinuno ng sekta ng makalangit na nota. Sa kanyang isipan, halos lahat ng mga natatanging disipulo ng bawat sekta ay mga tao ni Nie Li. Ngayon, sa 6 na pangunahing banal na sekta ng matuwid na landas, ang sekta ng banal na balahibo ay tila nangunguna. Kung tututol ako kay Nie Li, tiyak na wala akong patutunguhan, at maaari pa nitong madamay ang sekta ng makalangit na nota. Mukhang sa hinaharap, ang sekta ng makalangit na nota ay magiging sunod Sunyeran na lamang sa sekta ng banal na balahibo. Maraming babaeng disipulo ang nag-asawa sa sekta ng banal na balahibo. Hindi na natin maaaring pag-usapan ang kalayaan, mas lalalim pa ang pagkakaugnay natin.
Wika ng bida, maligayang pagdating sa sekta ng makalangit na nota. Ako, si Nieli, ay hindi gaanong karangalan. Sa isip ng pinuno ng sekta ng makalangit na nota, marunong talaga siyang mag-agaw ng atensyon. Hayaan na natin siyang magsalita. Sabi ng pinuno ng sekta ng walang anyo. Hahaha, Ginoon Ye, masyado kayong magalang. Saad ng kalbong pinuno ng sekta. Napakaganda ng relasyon ng sekta ng makalangit na nota at ng sekta ng banal na balahibo ngayon, ano? Sa isip nito, ang sekta ng makalangit na nota ay nag-host ng isang piging, at si Nieli ang lumabas para magsalita. Wika ng bida, haha, pinuno ng sekta Hilianlay. Ang sekta ng banal na balahibo at ang sekta ng makalangit na nota ay parang magkakapamilya na. Saad ng kalbong pinuno ng sekta. Oh, ganoon ba? Tinignan niya ang pinuno ng sekta ng makalangit na nota. Sa isip nito, walang pagtanggi, ang lalim ng ugat ng sekta ng banal na balahibo ay nakakatakot. Kahit ang mga pinakatalented na disipulo ng ating sekta, sina Nidwo at Duzi, ay mga kaibigan niya. Maaaring gusto ni Nieli na kontrolin ang 6 na pangunahing banal na sekta. Wika ng bida. Ngayon, may isa pa akong sasabihin. Dahil lumalaki na ang impluensya ng sekta ng banal na balahibo, ang ilan sa inyo, mga pinuno ng sekta, ay maaaring mag-isip na may ambisyon ako. Tama ba ang aking sinasabi? Habang nakikinig ang dalawang pinuno ng sekta, pagpapatuloy ng bida, normal lang ang mag-isip ng ganyan. Ngunit ang totoo ay kabaliktaran nito. Kung gusto talagang mangibabaw ng sekta ng banal na balahibo, bakit kami magbibigay ng napakaraming banal na elixir sa mga pangunahing sekta? Maaari naming tahimik na gamitin ang mga ito para sa aming sarili. Sa loob ng ilang taon, sila ang nasa tuktok na. Sang-ayon ba kayo sa aking sinabi, mga pinuno ng sekta? Nakabuntong hininga ang kalbong pinuno ng sekta. Saad nito, hihihi. Ang buong sekta ng pinagmulang langit ay nagtataas ng baso para kay Ginoon Ye. Sabi ng pinuno ng sekta ng walang anyo. Dahil nakatanggap kami ng banal na elixir mula kay Ginoon Ye, ang sekta ng walang anyo ay lubos na lumakas. Hindi namin malilimutan ang malaking kabutihan ni Ginoon Ye. Masayang nagtatawanan ang lahat, wika ng bida. Siyempre, hindi ko kayo tinulungan ng walang dahilan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang interes, at ako ay walang pagbubukod. Kung kailangan kami ni pinuno ng sekta niye, gagawin namin ang aming makakaya. Kung may sasabihin si pinuno ng sekta niye sa amin, tiyak na gagantihan namin ang inyong kabutihan. Napatingin na lang sa gilid ang pinuno ng sekta ng makalangit na nota. Wika ng bida, pakinggan ninyo ang isang kwento. Sa mundong ito, mayroong napakaraming makapangyarihang banal na nilalang. Reaksyon ng pinuno ng sekta ng walang anyo. Oh, banal na nilalang. Paliwanag ng bida. Sa kanila, may isa na ang pinakamakapangyarihan. Hinangad niyang makamit ang pinakamataas na pag-iral at maging ang pinakamataas na banal na nilalang. Kaya sinimulan niyang linisin ang kaharian ng mga guho ng dragon. Nang panahong iyon, ang lahat ng nabubuhay ay magiging kapangyarihan ng pinagmulan at kakainin niya. Naniniwala ako na sa mga talaan ng iba't ibang sekta na naipasa mula noong sinaunang panahon. Dapat may mga talaan tungkol sa kanya. Ang pangalan niya ay Sage Emperor. Sabi ng pinuno ng sekta ng makalangit na nota. Ang Sage Emperor, isa lamang iyon na sinaunang alamat. Wika ng bida. Pinuno ng sekta Nangang, maaari bang naniniwala ka na sinasadya kang niloloko ng iyong mga ninuno? Sabi ng pinuno ng sekta ng pinagmulang langit. May mga ganoong talanga sa ating sekta. Sa amin din. Sa amin din. Sabi ng pinuno ng sekta ng walang anyo. Mayroon din kayo. Maaari bang ang kataas-taasang nilalang na nagngangalang Sage Emperor ay talagang umiral? Wika ng bida. Ang gusto kong sabihin ay ang mga tala na inyong taglay ay hindi lamang mga alamat. Ang Sage Emperor ay umiiral. Hindi siya tumigil sa kanyang pagtatangka na linisin ang kaharian ng mga guho ng dragon.
Upang labanan ang Sage Emperor, ang ilang mga eksperto na muling isinilang na mga espiritual na Diyos ay nagtatagpangan ng lupain ng mga ninuno. Isinara nito ang isa sa mga demonic bones ng Sage Emperor, kaya napanatili ang kaunting pag-asa na matalo siya. Sabi ng pinuno ng sekta ng Pinagmulang Langit, ang lupain ng mga ninuno ay isang lugar kung saan umakyat ang ating mga ninuno. Ang mga taong nakalusot lamang sa antas ng ninuno ng martial arts o ang mga napili ay maaaring pumunta sa lupain ng mga ninuno. Wika ng bida, tama, sa loob ng bilyon-bilyong taon, ang lupain ng mga ninuno ay patuloy na nagre-recruit ng mga makapangyarihang eksperto upang magkaisa at labanan ang Sage Emperor. Ngayon, ang lupain ng mga ninuno ay nasa bingit na ng pagbagsak ngunit hindi pa nila natatalo ang Sage Emperor. Malapit ng matagumpay na linisin ng Sage Emperor ang kaharian ng mga guho ng dragon. Ang katapusan ng mundo ay papalapit na. Ang lahat ng inyo ay hindi lang alam. Habang nakikinig lamang ang pinuno ng sekta ng makalangit na nota. Ang maalamat na Sage Emperor ay talagang umiiral. Upang linisin ang buong kaharian ng mga guho ng dragon, anong uri ng makapangyarihang nilalang siya? Wika ng bida. Kunin ninyo ang mga banal na elixir na ito bilang halimbawa. Bukod sa lupain ng mga ninuno, saan ninyo sa tingin matatagpuan ang mga ito? Kung ganoon, galing ba kayo sa lupain ng mga ninuno? Wika ng bida, wala sa inyo ang tanga. Kung hindi upang mapanatili ang kabanalan ng pag-iral ng kaharian ng mga guho ng dragon. Sino ang kusang magbibigay ng napakaraming banal na elixir sa lahat? Habang nakikinig lamang ang pinuno ng sekta ng nagninangas na langit. Sabi ni Lu Piao, kailan naging tagalupain ng mga ninuno si Nieli? Saad ni Duzi, kailan ka nakarating dito? Habang nakikinig ang pinuno ng sekta ng Pinagmulang Langit. Saad nito, ang aming sekta ng Pinagmulang Langit ay handang sumunod sa mga tagubili ni pinuno ng sekta niye. Pinuno ng sekta niye, kung may paraan kayo para harapin ang Sage Emperor, handa kaming ibigay ang aming buong tulong. Ang aming sekta ng walang anyo ay handang sumunod sa mga tagubili ni pinuno ng sekta niye. Ganoon din ang sekta ng Nagninangas na Langit. Ang sekta ng libu-libong bulaklak ay handang maglingkod kay pinuno ng sekta niye. Nabigla ang pinuno ng sekta ng Makalangit na nota. Ang aming sekta ng Makalangit na nota ay gagawin din iyon. Napangiti ang bida. Wika nito, lahat tayo, kung magtutulungan tayo, matatalo natin ang Sage Emperor at malalagpasan natin ang sakunang ito. Sabi ng pinuno ng sekta ng Pinagmulang Langit, pinuno ng sekta niye, ano ang dapat nating gawin sa susunod? Wika ng bida, mga pinuno ng sekta, pakinggan ninyo ng mabuti. Gusto kong gawin ninyo ang ilang bagay. Una, gusto kong dagdagan ninyo ang inyong pagtanggap ng mga disipulo. Ang 6 na sekta ay mayroong hindi bababa sa 1,000,000 disipulo. Ngunit kulang pa iyon. Gusto kong ang mga pangunahing sekta ay mag-recruit ng 10 milyong disipulo. Tuwing taon, ang ating mga sekta ay nagre-recruit ng lahat ng talento mula sa iba't ibang mas maliliit na mundo. Ang iba ay walang kakayahan. Hindi sila magiging kapaki-pakinabang kahit na i-recruit natin sila. Paano natin sila tuturuan? Bibigyan ko kayo ng mga teknik para sa pagdami. Ang pagtuturo ng mga teknik na ito sa mga disipulong ito ay gagana. Wika ng bida. Gayun din, ang lahat ng iba pang mga disipulo ay dapat mag-aral sa isang teknik sa paglilinang. Ito ay tinatawag na Divine Soul Dao Art. Anong uri ng teknik sa paglilinang ito? Wika ng bida, sa pamamagitan lamang ng paglilinang ng Divine Soul Dao Art ay makakapasok ang isa sa lupain ng mga ninuno, at papasok sa isa pang kaharian. Ang paglilinang ng Divine Soul Dao Art ay nagdudulot ng benepisyo. Mabilis nitong madadagdagan ang bilis ng paglilinang ng isa. Sabi ng pinuno ng sekta ng walang anyo. Kung ganoon, gagawin namin ang ayon sa inyong mga kaayusan, pinuno ng sekta niye. Ang paglilinang ng Divine Soul Dao Art ay nagdudulot ng benepisyo. Mabilis nitong madadagdagan ang bilis ng paglilinang ng isa. Wika ng bida, sa lalong madaling panahon,
aalis ako sa loob ng ilang panahon. Sa panahong ito, mangyaring ayusin ang lahat ng bagay ayon sa aking sinabi. Pinuno ng sekta niye, mangyaring huwag kayong mag-alala. Mangyaring huwag kayong mag-alala. Ilang araw ang lumipas. Ang ilang tauhan ay abala sa kanilang mga ginagawa. Ang pinuno ng sekta ng walang anyo naman ay nakatanggap ng liham. Ang mga teknik na ito, ganoon din ang pinuno ng sekta ng makalangit na nota, ay mas makapangyarihan pa kaysa sa mga teknik na aking nilinang. Ito ay walang kapantay. May nag-impake ng bagahe. Nagsimula na itong maglakad. Ipinakita ang buong grupo ng ating bida. Nia Lee, ano nga ba ang Divine Soul Dao Art? Dahil lubos nitong mapapahusay ang bilis ng paglilinang ng isa, bakit hindi mo kami hahayaang linangin ito? Hindi kayo angkop na linangin ang Divine Soul Dao Art. Wala kaming ibang pagpipilian kundi ang gawin ito sa ating pakikipaglaban sa Sage Emperor. Ang Divine Soul Dao Art na ito ay nilikha ko mismo. Ang bawat isa na naglilinang nito ay makakaranas ng pagtaas sa kanilang bilis ng paglilinang, ngunit sa proseso ng paglilinang, ang isang bahagi ng enerhiya ng kanilang kaluluwa ay maghihiwalay. Saad ni Duzi, ang isang bahagi ng enerhiya ng kanilang kaluluwa ay maghihiwalay. Hindi ba yun magpapabagal sa proseso? Wika ng bida, ang enerhiya ng kaluluwang ito ay maaaring makuha ng mga taong naglilinang sa Divine Soul Binding Art. Ituturo ko sa inyo ang Divine Soul Binding Art. Saad ni Duzi, ano? Ito, wika ng bida, kung sinabi ko sa kanila ang totoo, natatakot ako na mag-aalinlangan sila at hindi maglakas loob na linangin ito. Upang labanan ang Sage Emperor, kailangan kong ang lakas ng lahat ay nakatuon sa isang maliit na bilang ng mga tao. Sa pamamagitan lamang nito ay makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos sa pinakamabilis na posible. Sabi ni Zion, nakakatakot, isang makapangyarihang teknik sa paglilinang. Saad ni Duzi, Nia Lee, kung 10 milyong tao ang maglilinang sa Divine Soul Dao Art, ano ang mangyayari sa huli? Wika ng bida, kung mayroong talagang 10 milyong tao na naglilinang sa Divine Soul Dao Art, kakailanganin lamang natin ng isang araw. Upang maabot ang antas ng ninuno ng martial arts. Isang araw. Tapos ano ang mga side effect ng teknik na ito sa paglilinang? Oo, masyadong makapangyarihan. Wika ng bida, wala pang pansamantalang side effects, ngunit ang mga epekto ng Divine Soul Binding Art ay tumatagal lamang ng 30 taon. Pagkatapos ng 30 taon, ang paglilinang ng kaluluwa na nakatuon sa inyong mga katawan ay unti-unting mawawala. Saad ni Duzi, Nia Lee, plano mong labanan ang Sage Emperor sa loob ng 30 taon. Wika ng bida, tama, mayroon tayong 30 taon na lang. Ito na ang ating tanging pagkakataon. Sabi ni Duan Jian, handa akong samahan ang maestro sa kanyang pakikipaglaban sa Sage Emperor, kahit na mga hulugan ito ng kamatayan. Ako rin, kami rin, habang naalala na naman ng ating bida, ang kanyang nakaraan. Sa isip niya, sa aking nakaraang buhay, nakita ko silang namamatay isa-isa. Hindi ko hahayaang mangyari iyon muli sa buhay na ito. Para sa ating lahat, dapat akong manalo. Makikita ang mga usok. Ganoon din ang mga nakahandusay na mga halimaw at eksperto. Sa isang lungsod na nagtatanggol. Ang pader ng lungsod ay halos masisira na. Maririnig ang mga halimaw sa di kalayuan. Ginoo Yemo, gabi na. Dapat kang magpahinga na. Wika ni Yemo. Ilang tao na ang natitira sa lungsod ng karangalan. Pagkatapos ng ilang buwang walang tigil na pakikipaglaban, may 300,000 katao na ang natitira. Maririnig ang mga halimaw sa di kalayuan. Wika ni Ginoo Yemo. Dumarami ang mga halimaw. Marami sa mga halimaw ang umunlad na sa mga ranggo na higit pa sa alamat. May napansin siyang lumilipad papalapit. Ito pala si Paypay. Gumawa ito ng tunog. Gu. Wika ni Lord Yemo. Lord Founder. Dama po sa balikat ni Lord Yemo si Paypay. Saad nito, Yemo, ginugol ko ang oras sa paglilibot sa buong tiny world.
Maraming human enclave ang nawasak. Ang 5 demonyong nilalang na higit sa ranggong legend ay malamang na mapapansin na ang Glory City. Napansin ko na kamakailan, ang mga puwersang espasyo ay patuloy na umuuga ng malakas. Hindi ko alam kung ito ay isang biyaya o sumpa. Wika ni Lord Yemo. Nadama ko na mayroong ilang abnormality sa mga demonyong nilalang sa paligid ng Glory City kamakailan. Sa susunod na pag-atake, marahil ay mas malawak ang sakop nito kaysa sa alinmang nauna. Ipinakita ang mga walang buhay na halimaw. Wika ni Lord Yemo. Kung sakaling mamatay tayo, Lord Founder, mangyaring humanap ng lugar na pagtataguan. At hintayin ang pagbabalik ni Zion at ni Eli. Ibigay sa kanila ang susi na ito. Ang mga batang ito ang huling pag-asa ng Glory City. Reaksyon ni Paypay. Ito ay ang susi sa espiritual na banal na lugar ng mga ninuno ng Glory City. Wika ni Lord Yemo. Tama. Ito ang pinakamatandang pamana ng Glory City. Ayon sa alamat, ang ating Glory City ay nagmula sa banal na kaluluwa ng Snowwind Spiritual God. Ang kalangitan ay umiikot. May lumiliwanag sa gitna nito. Napansin ito ng ilang halimaw. Agad na sumigaw ang mga ito. May pulang liwanag na tumatagos sa langit at lupa. Hahaha, ang selyo ng Tiny World ay sa wakas ay nabasag na. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Sumigaw ang dilaw na ahas. Napansin ito ng ibang halimaw. Malakas ang puwersa nito. Dahan-dahan nang pupunta sa isang direksyon ang maraming halimaw. Hinihigop pala ito ng ahas. Tuluyan na itong nahigop ng ahas. Tumatawa ito habang lumiwanag ang kanyang buong katawan. Nagkaroon na ito ng sariling anyo. Matagal na rin akong hindi nakakakain ng masarap na pagkain. Patriarch Scarlet Python, tanggapin ninyo ang pagbati ng inyong mga alagad. Ipinakita ang mga halimaw. Saad ni Scarlet Python. Iniwan ko kayong lahat dito sa Tiny World noon. Ngunit hindi ko inaasahan na ang inyong mga cultivation ay ganito kasama. Naglabas ito ng napakalakas na presyon. Natakot ang mga halimaw. Sabi ng ibon. Patriarch, mangyaring kumalma. Taon na ang nakalilipas, si Kuya Blackhail Dragon ay nakalusot sa Heavenly Fate Realm. At isang kidlat ng banal na kidlat ang tumama dito, at winasak ito. Mula noon, hindi na kami naglakas loob na magkaroon ng anumang pag-unlad habang sinisikap naming supilan ang aming mga cultivation. Saad ni Scarlet Python. Noon pa man, mayroong isang makapangyarihang dalubhasa. Nagtakda ito ng restriction sa Tiny World. Ang lahat ng mga dalubhasa na nasa itaas ng antas ng Heavenly Fate ay pupuksin. Maaari na akong pumasok dahil sa biglaang pag-alis ng restriction. Kaya, kailangan kong umalis bago maipatupad muli ang restriction. Lahat kayo ay makinig sa aking mga tagubilin. Sabi ng lilang halimaw. Patriarch, magiging handa po kami sa inyong serbisyo. Saad ni Scarlet Python. Gusto kong mahuli ninyo ang lahat ng tao sa Tiny World nang walang pagtitira kahit isa man sa kanila. Kung may makaligtaan man kayo kahit isa lang. Alam ninyo ang mga kahihinatnan. Natakot ang mga halimaw. Saad ni Scarlet Python. Ano pa ang hinihintay ninyo? Umalis na kayo. Agad na nagsialis ang mga halimaw. Mabilis akong lumilipad kahit sa kanilang direksyon. Sabi ng lilang halimaw. Nasaan ang mga tao? Saad ng ibon. Hindi ko inaasahan na mabubuksan ang selyo ng Tiny World. Nasa problema na tayo ngayon. Sabi ng uod. Paano? Saad ng ibon. Isipin mo, sa Tiny World, walang sino man ang makakalusot sa Heavenly Fate Realm. Ang dahilan kung bakit tayo nakakagawa ng ganitong kalupitan, ay dahil kailangan tayo ng Demon God Sect para pigilan ang angkan ng tao. Reaksyon ng uod. Saad ng ibon. Kung namatay ang mga tao, sa tingin mo ba ay kakailanganin pa rin tayo ng Demon God Sect? Sabi ng uod. Kaya pala, ito ang dahilan kung bakit hindi ka pa kumikilos para puksain ang mga tao sa lahat ng mga taon na ito. Saad ng ibon. Tama, dahil may mga tao, may halaga tayo sa elder dahil dito.
Kung hindi, hindi man lang tayo makasasandal sa Yao God sect. Maaari tayong kainin ng elder ng direkta. Sabi ng uod. Ano ang gagawin natin ngayon? Saad ng ibon. Siyempre, susundin natin ang mga utos ng elder, hanapin muna ang mga natitirang tao, at saka magdesisyon. Sa di kalayuan, may papalapit ng papalapit, makikita ang pader ng Glory City. Napansin agad ito ni Lord Yemo. Pag-aalalang saad ni Yeshu. Master Yemo, wika ni Lord Yemo, dalawang demonyong nilalang na may ranggong legend. Yeshu, agad na i-activate ang 10,000 demonic beast array. Agad na sumang-ayon si Yeshu. Agaran na rin itong umalis. Parating na sila. Dahan-dahan nagbabago ang anyo ni Lord Yemo. Ash-bearded white dragon. Makikita ang full transformation ni Lord Yemo. Saad ni Paypay. Yemo, anak ko, mas mabuting tumakbo ka na. Ang dalawang ito ay napakalakas. Sa likuran nila, mayroong mas malakas pang presensya. Natatakot ako na kahit na may 10,000 demonic beast array at ang ash-bearded white dragon, hindi ka magiging kapantay nila. Wika ni Lord Yemo, ang Glory City ay nasa likuran mo. Ito ang ating huling pagtatanggol dito. Lalaban ako kahit mamatay pa ako. Agad na itong sumugod sa papalapit na dalawa. Nagmistulang liwanag sa bilis si Lord Yemo. Napansin ito ng dalawang halimaw. Saad ng ibon. Nakakatuwa na may mga taong handang harapin kami sa isang laban ng buhay at kamatayan. Mas binilisan pa ng ibon. Makikita ang dalawang nasa full speed. Gumawa ng malakas na pagsabog ang pagsalubong ng dalawa. Makikita ang malaking ukit sa lupa. Napansin ito ni Yeshu. Ang buong mundo ay nanginginig. Ganito pala ang itsura ng isang laban sa antas ng Legend Pick. Master Yemo, makikita ang nagkikislapang liwanag sa kalangitan sa bilis ng labanan ng dalawa. Sa huli nilang pagbanggaan, lumikha ito ng mas malaking liwanag. Ang pagbanggaan ng dalawa, tuloy-tuloy ang paglalaban ng dalawa. Buwizat, isang simpleng tao lang. Hindi ko akalaing mapipilit ako ng isang simpleng tao sa ganitong sitwasyon. Nakita niyang lumalayo na ang kanyang kalaban. Umatake ito ng mabilis. Tinamaan ng bahagya si Lord Yemo. Si Lord Yemo ay gumagawa rin ng kanyang pag-atake. At ipinakawala na niya ito papunta sa halimaw. Nagawa itong harangin ng ibon. Sabi ng uod, tutulungan kita. Habang nakatuon ang pansin ni Lord Yemo sa kanyang ginagawang pag-atake, bigla siyang inatake ng uod. Nagawa niyang agad ibalanse ang kanyang sarili. Hindi ko na sila matatagal pa. Lumingon siya sa lungsod. Ang Myriad Demonic Demon Spirit Array ay na-activate na. Mabilis siyang pumunta sa array. Saad ng ibon. Ano? Nawala na siya. Umalis na tayo. Makikita ang anino ng ibon sa lungsod. Sabi ng mamamayan ng Glory City. Ang laki naman ng halimaw na iyon. Huwag kayong tumingin. Gamitin ang sikretong daanan papunta sa mansyon ng City Lord. Mabilis na sumusugod ang dalawang halimaw. Nang bigla na lang silang tumama sa isang barrier. Sabi ng ibon. Damn it, anong klaseng array ito? Saad ng uod. Parating na. Nakita nila ang maraming halimaw. Saad ng ibon. Mga demonyong espiritu. Ang dami. Libo-libo. Agad na gumawa ng pag-atake ang dalawa. Saad ng uod. Buwizat. Bakit hindi natin sila mapatay lahat? Saad ng ibon. Ang lakas ng loob mong gamitin ang mga demonyong espiritu para ipagtanggol ang inyo. Ipapakita ko sa inyo ang lakas ng lahi ng mga demonyong nilalang. Hamyuni ito ng malakas. Maririnig ito sa kalayuan. Makikita ang dami ng paparating. Dosenang-dosenang mga halimaw. Saad ni Paypay. Inilipat na nila ang mga demonyong nilalang sa kabundukan, at natatakot ako na kahit ang array na ito ay hindi magtatagal. Mukhang ang mahabang pamana ng Glory City ay masisira na dito. Habang tumatawa ang dalawa, sa harap ng barrier, nakikita ni Lord Yemo ang pagsira ng mga halimaw. Sa lungsod, wika ni Lord Yemo,
Dahil sa beast tide, natatakot ako na hindi na tayo makakaalis pa. Nakita niya ang sirang-sira na mga bahay. Ganun din ang mga mamamayan nitong nahihirapan. Hindi niya maiwasang malungkot. Kawawang mga bata. Bata, natatakot ka ba? Sabi ng bata. Lolo Yemo, hindi po ako natatakot. Saad ni Yeshu, Lord Yemo, tatakpan ka namin para makatakas kung may pagkakataon. Ikaw ay isang legendary spirit master, at kung ibibigay mo ang lahat, maaari kang makahanap ng paraan para mabuhay. Wika ni Lord Yemo, kung ang lahat ng mga kabataan ay patay na, ano pa ang silbi ng pagtakas ko? Sa huli, mamamatay na lang ako mag-isa sa malawak na mga bundok na ito. Saad ni Yeshu, pero, wika ni Lord Yemo, wala nang pero, mas gugustuhin kong mamatay na nakikipaglaban sa Glory City kaysa mabuhay ng isang malungkot at mahirap na buhay. Sabi ng isang mamamayan, Lolo Yemo, mula pagkabata, sinabi sa akin ng aking ama na ikaw ang Diyos ng digmaan ng ating Glory City, at hanggat nandito ka, hindi tayo natatakot sa anumang bagay. Tama, oo, sa isip ni Lord Yemo. Kung mamamatay ako ngayon para sa mga tao, wala akong pagsisisi. Makikita ang mga pagsabog, pinipilit ng mga halimaw na pumasok sa barrier. Habang nahihirapan na si Yeshu, dosenang dosina ang bumabangga sa barrier. Habang ang iba ay inaatake ng array. Nababawasan din ang bilang ng mga halimaw. Kahit gaano pa ito karami. Marami din ang nababawas dito. Ngunit patuloy pa rin ang pagsugod ng mga ito. Hindi pa rin sila makapasok sa barrier, ipinakita ang haligi ng array na nagkakaroon ng reaksyon, nagkaroon ito ng mga bitak, saad ng ibon, haha, ang kakaibang formation na ito ay malapit ng masira, saan mo naman balak tumakbo, dahan-dahan nang nagkakaroon ng bitak ang barrier, sabi ng uod, kakainin ko kayong lahat kapag dumating na ang oras, at wala nang matitira kahit anino ng inyong mga buto, sobrang laki na ng bitak ng barrier, ngunit patuloy pa rin si Yeziu sa pagkontrol ng array hanggang sa kanyang makakaya, nakahanda na ang mga mamamayan ng Glory City, habang matatag pa rin ang barrier, may mga liwanag na lumutang sa hangin. At dito nagtatapos ang kabanata, maraming salamat po.